Benedict, alam ko na nababasa mo na to sa mga oras na tama ba? O mali ako? At alam ko din while you reading this ay super layo ko na sayo. I wrote this for you to know na I already forgiven you. For all the pain, heartaches na binigay mo sakin. Hindi ko kayang magawang magtanim ng galit sa taong mahal na mahal ko. Pero hanggang doon na lang yun. I want to start a new life, without pains and without you. Gusto kong magsimula ng bago na walang galit dito sa puso ko, that's why I forgive you, and I'm setting you free. Just sign our annulment papers, cause I signed it already, para mapakasalan mo na ang totoong mahal mo. Thank you, na kahit sa mixing panahon, kahit it is just for a show, you've let me feel that I was loved by you. Thanks for the care and memories. I will treasure it forever. We may be not seeing each other anymore, but I want you to know that you will be forever in my heart no matter what. I wish nothing, but only your happiness. Continue being the best, Dr. Benedict. Be happy and take good care of yourself. Anyway, alam ko namang makakasama mo na ang totoong magpapasaya sa'yo, at mag-aalaga sa'yo forever, and I'm happy for that. I also wanna say sorry, kung dumating ako sa buhay mo, nang hindi mo gusto. Sorry if pinagsiksikan ko ang sarili ko sa'yo. And sorry if hindi ko nagawang iligtas ang baby natin. Yes, baby natin. God knows na wala kaming relasyon ni Colin, but I am not hoping that you will gonna believe me. Isa lang ang request ko sa'yo, please dalawin mo siya. At least kahit malayo ako, alam niyang hindi siya nakakalimutan ng daddy niya. Nilagay ko na sa isang note kalakip ng sulat na ang address and exact location, if saan nakalibing ang baby natin. Again, thank you and I'm sorry, goodbye Benedict. Mura niya habang hinahampas ang manibela ng kanyang sasakyan, after niyang mabasa ang sulat ni Kayla. This is hurts, and this is his fault, he abandoned his own child. Kung hindi niya sana napalakas ang pagkalas sa kamay ng asawa, hindi yun babagsak sa sahig. Hindi niya napigil ang hindi maluha sa galit sa kanyang sarili. What now, Benedict? He hurt his own blood and flesh, at mukhang hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili dahil doon. Ito na yata ang pinakamasakit sa lahat ng masakit na nangyari sa buhay niya. Nasaktan at iniwan siya ng asawa niya, and worse na wala na din ang magiging anak nila, at dahil yun sa kapabayaan niya. Naisuntok niya sa galit ang kanyang kamao sa salamin ng sasakyan niya. Nabasag iyon dahil sa sobrang lakas ng pagkakasuntok niya. He also saw his own blood dripping on his right knuckle. But he doesn't care, kulang pa yun sa sakit na ipinaramdam niya sa mag-ina niya. He hurriedly drove his car away. He need to find his wife, kailangan niya itong makausap, at kahit pa ulit-ulit siyang humingi ng tawad dito ay gagawin niya, kahit pa sinabi nito sa sulat na pinapatawad na siya nito. At mas lalong hindi niya ibibigay ang wish nito na happiness for him, dahil kailanman ay hindi niya magagawang maging masaya. Minsan pa niyang sinulyapan ang isang papel na nakatupi sa may passenger seat. Annulment paper yun, na kailanman ay hindi niya pipirmahan, Kayla will stay his wife, forever. Isinuot niya ang kanyang earpiece, para tawagan si Galen na agad naman nitong sinagot. Gal, want you to check all international flights, or domestic flights records, please find the name of Kayla Soriano. Hurry, utos niya dito. Copy that. Sagot nito bago ini-end ang call. Wala pang ang 15 minutes, ay naka-receive na agad siya ng message galing kay Galen, andoon ang flight number and name ng asawa niya. At halos mag-isang linya ang mga mata niya, nang mabasa kung saan ito pupunta. Anong gagawin nito sa Egypt? That was far. Mabiilas niyang kinabig ang manibela at nag-U-turn, wala siyang pakialam kung magka-violation man siya, I don't care. What he wants right now ay maabyutan ng asawa niya, tiningnan niya ang oras, he only have 20 minutes left, sabay ng pagmumura niya ang pagpaharurot sa sasakyan nito. Talo pa ni Benedict ang nakikipag-marathon. Ang bilis ng takbo niya papasok ng international airport. Hindi naman siya maarang ng mga guards doon, cause of his connections. He also asked Galen na gawa ng paraan ng madelay ng kunti ang flight ng asawa niya. Humihingal pa siyang pumasok sa loob ng plane, at inisa-isa ang mga sakay doon. Kayla,
He shouted, "Kyla, please wife come out now, and let's talk." He shouted again, pero wala man lang sumagot sa kanya. "Kyla, wife please. If you're hiding please come out now." Sigaw pa niya na mas lalong nagsipagtinginan sa kanya, ang mga pasaherong andoon sa loob ng eroplano. Pakialam niya kung tinitingnan siya ng mga ito, wala siyang ibang gusto, kundi ang makita at makausap ang asawa niya. Nakaabot na siya sa pinakadulo, pero walang Kyla na lumabas, nauubos na ang pasensya niya ata. "I'm telling you Kyla Soriano to come out now, or else I will tear this plane down." Malakas na sigaw niya sa loob. Nakita naman niya na nagsipaglakihan ang mga mata ng mga andan sa loob. 1. He started to count. Ina lang, siya si Benny at hindi siya papayag na makawala ang asawa niya sa kanya, kahit pabaliktaran niya ang mundo, gagawin niya mahanap lang si Kyla. 2. Bilang niya ulit. Naghi-hysterical naman ang mga tao sa loob sa takot, na baka ituloy niya ang banta niya. He is ready to count to 3 nang may isang tumapik sa likuran niya. Kaya marahas niya itong nilingon. "Sir, mukhang mali po kayo ng airplane na pinasukan, there's no such name Kyla Soriano boarding here." The crew said. "What?" Mabilis niyang hinablot dito ang mga listahan ng mga passengers, at inisa-isang binasa ang mga pangalan na andoon, malakas na mura niya na ikinaigtad ng crew, nang walang Kyla Soriano na nakasulat doon. Saka mabilis siyang naglakad palabas ng eroplano. "Where are you wife?" He frustratingly asked, habang kinukuha ang smartphone na nasa bulsa ng pantalon niya, at tinawagan ang kaibigan. "Gal, Kyla was not there on that plane." Bulyo niya sa kabilang linya nang sagutin nito ang tawag niya. "What? That's impossible. I double-check it Benedict, maybe someone is sabotaging us." Naikuyom niya ang mga kamao sa galit. "I will find you. Mahahanap at mahahanap din kita wife, swear." Malungkot na nakatingin sa bintana ng eroplano si Kyla, habang pinagmamasdan ang mga ulap. Malayo na siya ngayon kay Benedict pati sa anak niya. She doesn't want to go, but she have to. Ito ang gusto niya to start again. Malayo sa lahat, lalo na sa asawa niya. She smiled bitterly, matatawag pa ba niyang asawa si Benedict? Malamang ngayon nakaprocess na ang annulment papers nila, noong Benedict. Isang pitik lang ng daliri nun annul na agad sila. Masakit na pakawalan ang taong mahal niya, but she had to. Alam niyang wala na din naman na rason para kumapit pa. Wala na din ang pag-asang bubuo sana sa magiging pamilya nila. She lost his baby and that's very painful. At first she blamed Benedict, pero naisip niya may kasalanan din naman siya doon. Kung hindi sana niya binaliwala ang sakit ng puso niya that time, sana kumakapit pa rin hanggang ngayon ang anak niya. Pero wala naman nagsisisi sa una eh. Ika nga ang pagsisisi ay laging nasa huli. Magsisi ka man huli na. Sa ngayon, all what she wanted ay mamuhay ng tahimik. Hindi niya man alam kung anong klaseng buhay ang nag-aantay sa kanila sa pupuntahan nila. Ay alam niyang kaya niya at kakayanin niya. Ngayon pa ba? Halos na ata ng sakit at hirap ay napagdaanan na niya. Sa bagay noon, andiyan ang Tito Ed niya, na wala man pumalit naman si Benedict, kahit pa mas madami ang mapapait na memories kesa sa magaganda at masasaya. Pero ox na siya doon, kahit papano naramdaman din niya ang mahalin at maging masaya, kahit sabi nga ng ex-husband niya it's just a show. She chuckled a bit, but now na mamumuhay siya ng panibago, kasama ang mga totoong nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. Yan ay ang dalawang kaibigan niya. She is very grateful, noong may mga kaibigan siyang sasamahan siya hanggang sa huli. At sila Mela and Colin yun. Nakangiti niyang binalingan ang dalawang katabi sa upuan, na parehong nakangangang natutulog. Hindi niya lubos akalain na kaya ng dalawang taiwanan ang buhay sa Pilipinas, para lang samahan siya. Minsan pa siyang ngumiti ng maalala, kung paano siya nito minadali, para huwag lang sila maabyutan ni Benedict. She doesn't even know, if kung paano natunugan ni Colin na pupunta si Benedict, kung saan sila naka-check-in. But knowing Cole, she knows that he has lots of connections too, just like her ex-husband. Pati panunuklay ni hindi na niya nagawa pa, at laking tawa ng dalawa sa kanya nang lumabas siya ng walang bra. And worst napansin niya lang iyon nang nasa sasakyan na sila, loko lang.
Muli niyang ibinalik ang tingin sa labas ng bintana ng eroplano, bago sinulyapan ng oras sa kanyang wristwatch. 2 hours na lang at maglaland na sila. Good luck self, saad niya sa sarili bago pumikit. Need din niya muna umidlip, para may lakas siya mamaya. Samantalang halos maikot na ni Benedict lahat ng international flight kakahanap sa asawa, pero bigo pa rin siya. Gusto niyang sumigaw. Parusa na talaga sa kanya. Alam na rin niyang si Colin ang nagpabook ng iba't ibang flight under the name ni Kyla. Pero pag pinuntahan niya, kung walang Kyla, lahat naman nilagay nagpa-cancel ng flight. Umalsa ang galit niya sa pinsan sa ginawa nito, pero ano ba laban niya doon, at ano ang magagawa niya? He's the reason behind those anger of his cousin. Colin warned him already, pero hindi niya yun pinansin, dahil sa katigasan ng ulo niya. And then now what? Tila siya siraulong naghahanap ng taong ayaw magpahanap. Lumabas na lang siya ng airport para makapag-isip ng maayos. Kung kailangan ng pagalawin lahat ng connections niya, ay gagawin na niya. Pasakay na sana siya ng kanyang sasakyan, nang may isang batang kumalabit sa kanya, at may iniabot itong nakatuping papel. Kaya kinuha niya iyon, at mabilis na binuksan at binasa. Benedict, please stop. Let me live in peace for now. Hayaan mo munang hanapin ko ang sarili ko para bumangon ulit, dahil masyado na akong lugmok. Sana ganun ka din. I already gave your freedom, please give that freedom to me too. Alam kong hinahanap mo at ipapahanap mo ako. But please let's end it here. Do what makes you happy and I'll do mine. Just like what I've said to my first letter. I wish nothing but your happiness, your truly happiness Benedict. At alam ko kung kanino ka sasaya. I do hope that you understand why I preferred to write you, than talking to you personally. I just can't. I just really can't. Baka kasi pag nakita kita bumalik ang galit at sobrang sakit sa puso ko, ayoko na nun. Kaya please lang tama na. I already forgiven you, at okay na ako dun. Sa ngayon, ayaw na muna kitang makita, at kung magkikita man tayo pagdating ng tamang panahon. Makakangiti na ako sa'yo nang walang ibang nararamdaman. Bye Benedict, please patahimikin mo na ako. Nanakit ang lalamunan ni Benedict sa pagpipigil ng iyak niya. Habang palinga-linga. Meaning Kyla knows na hinahanap ko siya, ang sakit-sakit. Hindi niya ba alam na siya ang happiness ko? My truly happiness. Pero paano nga ba nito malalaman? He didn't even get a chance to ask for forgiveness for what he did, for being ruthless. He didn't even get a chance to beg for her not to leave him. Ngayon paano na ang bukas niya, kung walang Kyla? Wala na din ang anak nila, lahat ng yun ay dahil din naman sa kagagawan niya. He looked at again the letter, and hold it tighter. Okay wife, if this is what you want, I will give you your freedom. If that's what makes you happy so be it, even if it's hurting me, not to see your angelic face anymore. Kung ito lang ang way para tuluyan mo akong mapatawad. But I'm sorry but you will be forever my wife. You are my happiness and my life. Pero magtitiis ako just for you to be happy. He said while tears flowing down on his face. Now it's time to live alone again. But he will make sure that he will do anything to find the whereabouts of his wife. Not because gusto niyang guluhin pa ito, but for him to know that she is fine there. At sisiguruhin niya na pag dumating ang time ng pagkikita nila, ay ang bagong Benedict na ang makikilala nito. The new Benedict, but still crazily, madly and deeply in love with his wife Kyla. After 5 years, I'm going, Kyla shouted. Nagmamadali na siya at anong oras na, baka maunahan pa siya pumasok ng boss niyang buntis, ano na lang ang sasabihin nun. Been a year since lumipat sila ng Thailand, dito na sila nakatira ngayon, and she's working as an assistant manager ng isang cosmetics shops, na pag-aari ng boss niyang si Lina, half Filipina and half Korean. Sa pagtatrabaho na umiikot ang buhay niya ngayon, at syempre sa isang anghel niya. Ay mali tatlo pala, yung isa lang mala devil minsan. Napahagikak siya sa naisip, lalo na nang makita niyang mabilis na naglalakad ang mga ito patungo sa kanya. Mommy, her 5-year-old baby shouted, while running close to her. Careful my love, wika niya lalo na nang dambahin siya nito ng yakap.
Yumuko siya to hug her too, and kissed her chubby face. You mommy, laway, tila dirang sabi nito na ikinasingkit niya ng mga mata. Arte, pakiss ulit si mommy please. She begged, na agad naman nitong sinunod. Ang lagay si baby lang ang may kiss, how about me? Tinig iyon ni Colin na hindi niya namalayan na kalapit na pala sa kanila, kasama si Mela. Kaya naman umayos siya ng tayo, at linapitan ang tampururot na lalaki, saka mabilis na binigyan ng halik sa pisngi nito. Yawn, nakangisi nitong sabi baliw. O paano, I have to go at baka malate ako, kayo na muna bahala sa baby na yan ha, wika niya. Sabay pisil sa pisngi ng anak niya. Yes ma'am, rinig niyang wika ni Colin, habang nakangiti naman si Mela, at karga na ang anak niya. Napakaswerte niya talaga sa mga ito, at lalo na sa miracle baby niya. Yes, miracle baby niya si Brenna. Who would have thought na kambal pala ang anak niya, at yung isa lang ang nawala, habang yung isa ay mahigpit na nakakapit sa kanya. She could still remember those time, na halos lagi siyang hilo, nagsusuka at sobrang sakit ng ulo, akala niya ay may malala na siyang sakit, at ipinagtataka nila bakit patuloy na lumalaki ang tiyan niya. They thought na baka may tumor na siya sa tiyan, kaya dinala agad siya nila Colin sa hospital, only to find out that she was still pregnant. Halos di mapigil ang iyak niya noong naakala niya wala na siyang anak, yun pala ay meron pang isa na pilit kumakapit. And the doctor said that it was miracle, lalo na nang sinabi niya ang tungkol sa nangyari sa kanya. Mula nun, sobrang pag-aalaga at ingat niya sa kanyang sarili. Hanggang makapanganak siya, she loves her baby so much, dito na umiikot ang buhay niya. Trabaho, bahay at pag-aalaga sa anak niya ang daily routine niya. At kailanman hinding-hindi niya ikakapagod yun. Maigi niyang pinagmasdan ang mukha ng anak niya, na ngayon ay papasok na sa loob ng bahay nila, habang karga ni Mela. Brenna is very much look like her dad. Wala man lang minana sa kanya. She's the mini girl version of Benedict. Napangiti siya ng tipid. Ano kaya gagawin nito, kapag nalaman nun na may anak pa pala sila? Sa ilang taon nila dito sa ibang bansa, ni isang balita tungkol kay Benedict, ay wala man lang siya narinig mula kay Colin, or baka ayaw lang nitong banggitin pa ang pinsan sa kanya. Which is okay lang din naman, at least napadali ang pag-move on niya. Baka nga may anak na din yun kay Belle, ang totoong mahal nito. Umiling-iling siya sa mga naiisip. Quit standing there lady, you're getting late, Colin shouted her na nakapagpabalik sa kanyang diwa. Nawala sa isip niya na malilate na pala siya. Mabilis niyang binuksan ang pintuan ng sasakyan, at sumakay na doon. Bye! Sigaw niya sa mga tasabay kaway pa, bago pinasibad palabas ng gate ang sasakyan niya. Lakad-takbo ang ginawa niya, pakapasok ng shop. Pag naabutan kasi siya ng boss niya sa office, for sure wala na naman siya magagawa maghapon, kundi ang makipagchismisan dito. Sa lahat ng naging trabaho niya, ito ang masasabi niyang sobrang gone lang. Her boss never treated her as an employee. Bagkus she treated her as her siblings, ate kung baga. Lalo na nang hindi sinasadya, ay naikwento niya ang buhay niya, bago napadpad ng Thailand sa boss niya. Mula nun, mas naging malapit sila sa isa't isa. Lalo na nang malaman niya din ang kwento ng buhay nito. Kakapasok niya lang sa office, nang dumating din ang kanyang boss. Morning Kayla, bati nito sa kanya, habang dahan-daang naglalakad papuntang table nito. Good morning sa magandang buntis na yan, bati din niya dito. She didn't want call her a ma'am, dahil ayaw nito yun. Mas gusto nitong tawagin lang sa first name, than addressing her as a ma'am. Hindi daw bagay, loko din minsan diba? How's the little cutie? She asked. She's referring to Brenna, dinadala niya kasi ang anak niya pag walang maiiwanan. Na gustong-gusto naman ng boss niya, na laging anden ang baby kulit niya, at isa pa ninang ito ni Bren, kaya lang kapag kasama niya ang makulat na bata, ini-spoil ng ninang at ninong Jace nito, minsan makikita na lang niya bitbit na anak niya papuntang mall, at pag uwi kung ano-anong laruan ang mga pinamili ng mga ito, ayaw naman niya ng ganun. She's fine and still makulat just like her ninang, nakangisi niyang sagot dito. And pretty. Wag mong kakalimutan yan, saad nito sa kanya. Yeah right, so how's Jace?
Hindi ko ata siya nakikita ilang araw na, tanong niya dito. Pumangalumbaba naman ito sa mesa, may conference ang kumag kaya wala dito. Okay na din yun para hindi na nagungulit sakin, if kailan ko sasagutin, nang hahabang ngusong sabi pa nito. Salubong naman ang mga kilay niyang tiningnan ito. And why is that? You don't like him. O mahal mo pa talaga ang totoong ama niyan? Tanong niya dito sabay nguso sa malaking tiyan nito. Magsisinungaling ako if sasabihin kong hindi, first love ko yon na ipis na yon. Pero wait ako lagi mong tinatanong ha, ikaw ba? Wala ka nang balak ipaalam sa ama ng anak mo, na may anak pa pala kayo. Umiling naman siya sa tanong nito. I don't know, natatakot ako na baka masaktan lang ang anak ko, ewan, ang daming what ifs, she answered sadly. Lumapit naman ito sa kanya, at pinakatitigan siya. Like what? Lina asked. Like, what if may pamilya na din pala ito? What if hindi niya matanggap ang anak ko? What if itanggi niya ulit, or worst ipagtabuyan ng bata? Ayokong maranasan ng anak ko ang naranasan ko noon. Sobrang sakit ipagtabuyan, malungkot na sabi niya dito. You have a point, pero what if din ha? What if inaantay pala kayo noon? What if till now naghahanap pa rin siya sayo, di ba? No one knows. Sa ilang taon ko dito sa Thailand, ni wala man lang ako naging balita sa kanya, o ni anino niya di ko man lang ma-feel. Natawa naman ito sa sinabi niya. Gaga, paano mo ma-feel anino yun, wika na nito na ikatawa niya din. Pero Kyla, sa tagal na nating nagkikwentuhan ha, may I ask, sino ba ang ama ng inaanak ko? I mean the name. Benedict, wala sa sariling sagot niya dito. What? Benedict? Benedict who? Namimalag na mga matang tanong nito, na akala mo masyadong gulat sa binangit niyang pangalan. Gulat pang-asar niya dito. Hey, ano nga sinong Benedict? Benedict Adson. Holy cow. Now I know why our baby Brenna looks very familiar. Saad ni Lina na ikinakunot niya ng noo.